Hello! So malapit na lumabas yung Nintendo Switch 2. So sa ibang bansa, June 5 yata siya lalabas. Pero sa Pilipinas is June 26 na. Actually guys, nakapagpa-reserve na ako ng Nintendo Switch 2 doon sa may SM San Mateo, doon sa may Game Extreme. So ang binayad ko doon is 5,000 pesos. Ang napa-reserve ko na lang doon is yung Nintendo Switch 2 mismo. Yung may package ng Mario is out of stock na sila. So kung gusto nyo guys na magpa-reserve ng ganon, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to, no? So kailangan mo lang ng 5,000 pesos para makapagpa-reserve ka. Pero bago ko guys ma-hype sa may Nintendo Switch 2, no? So pag-usapan muna natin kung kailangan mo ba talaga ng Nintendo Switch 2 kung meron ka ng katulad ko na meron na akong Switch OLED. Itong controller na to guys is ECSMX. Mas ergonomic siya guys, no, kaysa doon sa may ordinaryo na controller ng Switch. And ito guys is Hall effect siya, kaya hindi siya nagdi-drift. Same lang rin siya ng function ng Nintendo Switch, so pwede mo rin siyang alisin. And ito pwede mo rin tong gamitin. Meron rin siyang motion control, meron rin siyang rumble. Pwede ka rin mag-ano dito ng amiibo. Totally guys, lahat ng pwede mong gawin sa may Joy-Con is pwede mong gawin dito. Pero syempre, mas maganda yung kanyang hawakan and meron siya mga extrang pindutan. So nasabi ko na rin naman yung controller na to. So pakita ko na rin sa inyo guys yung iba ko pang ginagamit bago natin i-discuss guys kung kailangan mo ba talaga ng Nintendo Switch 2. So ito naman yung isa ko pang controller para sa may Nintendo Switch na OLED. So ito yung retro flag. So ito guys, ang ginagandahan nito, magaan siya kasi wala siyang built-in na battery. Kasi gumagana siya through USB. So ilalagay mo dito guys yung Nintendo Switch mo and automatic guys na madidetect niya na and pwede mo na siyang laruin. Ang problema lang sa ganitong klaseng controller is hindi mo siya pwedeng i-dock and mas makapal na siya. Pero yun rin kinagandahan kasi protektado na guys yung likod niya. Then meron pa akong isang controller guys. Ito naman yung Galileo G8. So true Bluetooth siya guys. So pwede mo siyang ilagay dyan. Then ito guys na-extend to. Yan. So meron ka na guys controller para sa Nintendo Switch mo. And pwede rin siya sa cellphone, pwede rin siya sa may tablet, and alam ko pwede rin yata siya sa may iPhone. So lahat guys sa mga controller na to, kung interesado ka dito, no, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to guys legit na nabibili. So balik tayo guys sa topic natin, no. Kailangan ba ng Nintendo Switch 2 kung meron ka na bang Nintendo Switch na OLED? So kung pagkukumparahin natin yung dalawa, syempre ang may advantage talaga is yung Nintendo Switch 2. Kasi sa performance niya pa lang, sobrang lakas niya na. Kasi nga guys, hanggang 4K ang kaya niya. Then usually guys, is 60 FPS na yung malalaro mo. Yung Cyberpunk na 2077 is malalaro mo na rin sa kanya. Yung latest na lalaro namin ng anak ko, which is yung Split Fiction, is malalaro mo na rin sa kanya. Kasi guys, ang Nintendo Switch, kahit itong OLED na model nila, is talagang medyo underpowered na talaga siya. Isa lang guys, ang mas maganda to kaysa doon sa may Nintendo Switch 2, which is yung OLED na screen niya. Siyempre, alam naman natin na pag sinabing OLED, yan ang the best na display na makukuha mo sa handheld, sa cellphone, sa tablet o kahit anong gadget ang binibili mo. Basta OLED guys, sigurado yan sobrang ganda ng display niyan. So para maiba guys, unahin muna natin yung mga dahilan kung bakit hindi mo kailangan ng Nintendo Switch 2 kung meron ka ng Nintendo Switch na OLED. Siyempre, unang-una dyan is budget. Kasi mahal ang Nintendo Switch 2. 31,995. So almost 32,000 yung price niya. Eh makakabili ka guys ng Nintendo Switch na OLED 15,000 lang kung brand new. Kung second hand naman guys, makakabili ka niyan mga 10 to 12,000. Doble guys yung presyo ng Nintendo Switch 2 kaysa sa may Nintendo Switch na OLED. So pangalawang dahilan nga guys, yung katulad nga ng sinabi ko kanina, is kung mahilig ka guys sa mga OLED na device. So ang Nintendo Switch OLED, yun na nga, mula sa pangalan niya is OLED device siya. So mas maganda talaga guys yung screen niya. Kahit na i-compare mo pa yan guys sa latest na Nintendo Switch 2, siguradong iba pa rin guys yung experience ng OLED. So kung nasanay ka na guys sa OLED, medyo maninibago ka ulit kapag gumamit ka ng Nintendo Switch 2. Sigurado yan na kapag may lumalabas ng mga bagong console is wala pa namang mga exclusive na games yan. So, sa Nintendo Switch 2, ang sabi nila magiging exclusive na game is yung Mario Kart World. Naalala ko nung PlayStation 4 to PlayStation 5, yung God of War na Ragnarok is malalaro mo rin siya sa PS4. So hindi mo kailangan guys bumili ng PS5 para malaro mo guys yung God of War na Ragnarok. Kung yung mga games mo is nasa Nintendo Switch OLED lang naman, so mas maganda guys, Nintendo Switch OLED lang yung bilin mo. So sigurado yan guys, magre-release siya ng exclusive na game para sa Nintendo Switch 2. Siguro mga 2 to 3 years pa from now. Halos guys, malalaro mo sa Nintendo Switch 2 is malalaro mo rin sa Nintendo Switch na OLED. So kung lalaruin mo lang is Zelda, yung Mario Wonders,
or mga Mario games na available naman sa Nintendo Switch na OLED. So mas maganda guys is Nintendo Switch na OLED ka muna bumili. Pag naubos na yung hype ng Nintendo Switch 2 is bababa na yung presyo niyan. So kapag ka bumaba na guys yung presyo niyan, makakabili ka na guys ng Nintendo Switch 2 kung kaya mo lang naman maghintay. And kung yung game nga nalalaruin mo is kaya mo naman laruin sa may Nintendo Switch OLED, no? So maghintay ka lang guys na bumaba yung presyo ng Nintendo Switch 2 bago ka bumili. So ito naman guys yung mga dahilan kung bakit kailangan mong bumili ng Nintendo Switch 2. Siyempre unang-una is yung improved performance. Yung performance guys ng Nintendo Switch 2 ay sobrang layo na guys sa Nintendo Switch na una. Sigurado yan guys, no, yung mga dating nalalaro mo lang ng 30 FPS, ngayon malalaro mo na ng up to 120 FPS kasi ang Nintendo Switch 2 is supported niya na ang 120 FPS. Tapos kung i-dock mode mo siya guys, is malalaro mo na siya ng up to 4K na resolution. Kasi guys, ang resolution ng Nintendo Switch na OLED 720p lang kapag handheld mode and up to 1080p guys kapag naka-dock mode naman siya. So pangalawang dahilan guys is hindi naman lahat ay kaya mong laruin sa may Nintendo Switch na OLED. So may mga bagong ang games na i-release para sa may Nintendo Switch 2 lang. Kamukha nga guys nung Mario World Kart na alam ko exclusive lang yun sa Nintendo Switch 2. Tapos yung mga game na merong mouse mode, alam mo yun, parang naka-wheelchair na lagi nilang dinidemo, yun sigurado yan, exclusive lang yan sa may Nintendo Switch 2. Ay merong mga games na malalaro mo sa Nintendo Switch OLED na kapag ka nilaro mo siya sa may Nintendo Switch 2 at magdagdag ka lang ng bayad, meron siyang DLC na malalaro mo lang guys sa Nintendo Switch 2. Yung long-term support. Kasi aminin man natin o hindi, darating ang panahon na mawawala na guys ng support ang Nintendo Switch na OLED. So kapag ka nawala ng support yun guys, nawala ka ng choice kundi mag-upgrade ka na sa Nintendo Switch 2. Kasi parang cellphone rin yan guys, naluluma rin yan. Alam niyo ng mga cellphone kapag ka naluma na is nawawalan siya ng support. So kapag ka nawalan na siya ng support, hindi na siya guys nag-update. Pero ang ginagandahan kasi guys sa mga handheld console, hindi naman siya kamukha ng cellphone na every year kailangan mo mag-upgrade. So mga handheld guys, kamukha ng Nintendo Switch, nirelease pa siya noong 2017. So ganun guys katagal bago maluma guys ang isang gaming device. Yung PS5 guys ay 2020 siya nirelease, no? So 5 years na pala yung PS5. So hindi na rin ako magtataka kung 2 to 3 years from now is magre-release na rin ng PS6. So kung bibili ka ngayon guys ng Nintendo Switch 2 is mas matagal mo siya mapapakinabangan kasi nga meron siyang long-term support. Pati guys yung mga latest games ngayon, malalaro mo sa Nintendo Switch 2 at ang kinagandaan pa niyan guys is meron siyang backward compatibility. So yung mga games mo guys sa Nintendo Switch mo, kahit guys yung original na Nintendo Switch, yung Switch Lite, yung Switch 2, or itong OLED na to guys, is malalaro mo pa rin siya guys sa Nintendo Switch 2. So ito guys ang pinaka-conclusion natin. So tanungin mo muna guys yung sarili mo. Unang-una, budget. Meron ka bang budget para maglabas ng 31,000 sa June 26? So kung wala kang budget guys, mas maganda Nintendo Switch OLED ka muna. Huwag ka muna mag Nintendo Switch 2. Pangalawa guys is willing ka ba maghintay? So kung willing ka naman maghintay at hindi ka naman na-FOMO o wala ka namang hardware syndrome na kamukha ko, ay sigurado yan guys, no, na 2 to 3 months from now marami magbebenta ng Nintendo Switch 2 nila. Baka isa na ako doon. Kasi nga guys, ganyan kami. Bili kami guys ng bili ng gamit tapos di naman talaga namin gagamitin. Lalo na yung mga katulad ko nga guys na may sakit na hardware syndrome, no? Kasi ibig sabihin kasi nun guys is mahilig talaga kami sa gadget. Yung, alam mo yun, dapat lahat ng gadget meron kami, no? So, yan yung meaning ng aking vlog na hardware syndrome. So, kung wala ka naman guys ng hardware syndrome at willing ka naman mag-wait, mas maganda guys, maghintay ka na lang na bumaba yung presyo ng Nintendo Switch 2. Isa pa yan guys, no? Kasi yung mga unang release niyan, for sure, maraming mga bugs yan eh. Kung hindi ka masyadong techy sa mga ganon, mas maganda guys, talaga maghintay ka na maging stable na guys yung Nintendo Switch 2 bago ka bumili. And pangatlo nga guys, kung same pa rin naman yung lalaruin mo do sa may Nintendo Switch 2, na malalaro mo naman sa Nintendo Switch na OLED or sa mga original na Nintendo Switch, is mas maganda guys, wag ka na lang mag-upgrade. Pero kung meron ka namang budget dyan, meron kang hardware syndrome, at syempre gusto mo lagi ng pinakamalakas, pinaka-latest, syempre guys, bumili ka ng Nintendo Switch 2. So again guys, yung pre-order niyan, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to, kung saan ka ba guys legit na makaka-pre-order. And darating guys yung stock ng Nintendo Switch 2 dito sa Pilipinas sa June 26 na. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, no? So syempre, subscribe ka na rin kasi pangarap ko guys na ma-hit yung 50,000 na subscriber by the end of the year. So hindi na imposible yan kasi meron pa ako isang vlog, which is the printing shop, na meron na dong almost na 200,000 subscriber. So paki-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka guys updated pag may mga bago kong upload na kamukha nito. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video and goodbye.